Tapos patubig na rin kasi. Grabe yung energy niya. Muntik na tumayo yung drummer namin eh. Sasayaw na sana siya eh. Ang galing ni Direk dyan eh. Wait lang, please na naman din. Ha? Okay. Natsalan ka pala. Palampin! Thank you po. Salamat. Okay. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo lahat. Day 2 of the Sariling Mundo concert. Super thankful ako na nandito kayo lahat. At ikikwento ko ulit yung kinwento ko kahapon kasi syempre wala ako dito kahapon. Meron pa mga day 1 kahapon pero nandito pa rin ngayon. What? Why? Alam mo, amaze ako sa mga gano'n. Yung parang, punta kayo ulit, super. Parang hindi ko siya mag-grasp eh. Pero gusto ko lang mag-thank you sa inyo lahat. And based on sa kinikwento ko kanina, or kaghapon, sabi ko, itong nakikita ko ngayon, okay lang magkwento pala ako ng mga random stuff. Kasi, guys, ito lang meron ako. Mga kwento ko, mga kanta ko. So, okay lang sa nililig na kayo kung mag-kwento ko ng gabi. Thank you. Sasabi ko nga, ito nakikita ko ngayon. Sa buong buhay ko, hindi ko na-expect to. I swear to God, hindi ko talaga na-expect to. Kasi, like what I said, siguro like past mga months, mga almost 2 years ago. It's 2022, late 2022 siguro. Akala ko ng time na yon, nung nag-release ako ng mga ilang kanta, akala ko ng time na yon, I've written my best songs already. Akala ko tapos na. Akala ko wala ko. Alam mo yun? Parang feeling ko, parang sulat ko na yung mga kanta kong magaganda. Siguro, okay na yung kanta ko. Tapos na. Kasi dahil mga artists, dahil mga batang artists, tapos medyo hindi ko siya tinanggap. Sa mga naka-follow sa akin dito, hindi ko alam kung nakita niyo, nag-aral ako ng Coffee 101. Nag-aral ako ng coffee business kasi iniisip ko nung time na yun. Passion ko rin naman yung kape, so magtatayo ako ng coffee shop. Hindi na. Yun yung iniisip ko. Sabi ko sa easy na lang matutuloy ng entertain na gano'ng music. Pero, wala isa ni Lord. Teach meron pa. Kaya DJ, mag-new frontier ka pa. 2 days. Ikikwento ko rin yung kwento ko rin kahapon na nung binigay sa akin tong concert na to, yung pinitch sa akin to, sabi ko, kaya ko po ba? Ano diba? I mean, hindi kasi maiwasan na may doubts na pumapasok sa atin. Na parang, kaya ko ba bang gawin ko? So, hindi ko wala namang masyadong movement eh. Wala namang masyadong gig ng time na yun. Parang, kaya ko, may manonood ba? I mean, kaya ko pag-perform. May manonood ba? That's the question. Nakakaya naman, malulugi pa yung mag-produce. Tapos, sinabi sa akin, DJ, gawin natin New Frontier Theater. Doon na ako parang, wait lang po, medyo
tagilid po tayo dyan. Yun yung iniisip ko. Tapos, na-pursue, post ng poster, naging okay. In-announce kami sa Showtime. Parang din yung announcement namin sa Showtime. Tapos yung announcement na yun, walang parang, ang tawag doon, parang leeway. Walang tickets out next week. Walang ganun. Hi guys, I'm DJ. May concert ako sa May 5. Tickets available now. Ganun. Diretso. Diretso benta ng ticket. So ako, sige. Mas nag-showtime. Hindi ko makakalimutan. It was a Friday. Friday yung showtime. Tapos, after namin in-announce, pauwi ako ng bahay. Pagdating ko ng bahay, 2:00. I cannot forget this. 2:00, nasa labas ako ng gate namin. Tumawag yung handler ko si First. Sabi ko, TJ, medyo may bumibili na ng tickets ng paunti-unti. Pero, ganun talaga po first day, wala masyado pa. Pero next week, we'll see movement. Sabi niya. Sabi ko, okay, thank you. Tapos nag-pray naman sa loob ng kotse. Sabi ko, Lord, surprise mo naman ako. Sabi ko, bago matapos yung Sunday. Friday yun, no? Bago matapos yung weekend. Bago matapos yung Sunday, Lord, kahit 50% makabenta ng tickets. 50% kalahati ng New Frontier. So yun na, nag-commit ako. Tulog. When I woke up the next day, Saturday, boss called me. So, DJ, 5 na lang yung tickets na natitira. We sold out day 1 in less than 24 hours. I never expected that. Never going to imagine. As in, to tell you honestly, I'm gonna be honest all night. To tell you honestly, akala ko ng time na yun, pinaprank ako. Sa totoo lang. Ha? May pumipili. May pumili ng tickets. Totoo mga tao ba yun? Naisip ko, meron ba isang tao na nag-trip lang sa akin, binili lahat ng ticket? Tapos eventually, may mga pumunta kami Singapore para sa concert ni Taylor Swift. Tapos may nakakasalubong ako doon ng mga tao. Uy, kuya, we're watching a concert sa New Frontier. Tapos doon ko na-realize, shucks, tao nga sila. Kaya ako. So what I mean is, wait lang, kasi kahapon pag naiiyak ako ng mga tubig, nalayo ng tubig ko wait lang ha. May tubig ako dito! DJ, akin na lang na! Hindi ko ba ilapit ko dito? Para naman medyo nakaka-ano ako ng konti. Buhay lang, kunwari, inom ng tubig. What I'm saying is, I've always been a believer of timing. Kahit gaano mo sabihin na magaling ka, thank you sa Sacho. Magaling ka magsulat, magaling ka kumanta. May tsura ka, may influence ka. Marami naman ganun eh. But if it's not your time, it's not your time. Dami namang nandito direct dyan, mga alikabok. But if it's your time, and if it's God's time, left and right. So, I never imagined, we announced day 1, we sold out 24 hours, less than. We announced day 2, okay na kami. Sold out na yung day 1, nabenta na namin yung first show, successful na siya, sold out na siya. We're gonna do day 2, okay lang, parang for the fans, day 2. Less than 3 hours, we sold out. Yung hindi mo na maintindihan. Hanggang ngayon, parang amazed pa rin ako sa mga nangyayari. And ngayon, up until this point, ngayon ko lang na-prove, tao nga kayo. Nandito na kayo. Totoo nga, may bumili na ng ticket.
So guys, I want to thank you. So I want to pasalamat sa inyo lahat for loving my music for the past 11 years, 12 years. For listening to my songs. I love you too. In Bisaya, it's very special. We have a special word for that. In Bisaya, it's in God's time.